Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating i-review. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Sa mga naghahanap dyan ng legit na online loan application na mababa ang interest at long-term ang payment period, baka eto na ang OLA na hinahanap ninyo. Marami-rami na ang mga online loan application na ating na-review pero isa na ito sa pinakamaganda ang ino-offer. Paalala ko nga lang pala, bago kayo mag-loan or kung balak ninyong mag-loan ay siguraduhin ilimit lamang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng inyong mga cellphone para kung mag-message man ang mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages ang nasa phone book ninyo. Ang re-reviewin natin ngayon ay First Neobank in the Philippines na regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 100% digital at fully licensed ng BSP. Kaya naman, nakasisiguro tayo na 100% legit ang OLA na ito. Ang re-reviewin nga pala nating OLA ngayong araw ay ang Tonic Loans and Deposits. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo kung paano ang step-by-step procedures ng paglo-loan at kung magkano na lang ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. Pero bago nyo i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para makasigurado kayo na legit ang OLA na ito. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan ng hanggang 250,000 pesos at isang ID lang ang kailangan. At pipili ka din kung kailan mo ito babayaran. Ikaw ang pipili kung anong payment period ka magbabayad. At no charges for early payment. At dahil BSP license nga itong Tonic ay hindi ka matatakot na i-share ang iyong personal information. At ang ilo-loan mo dito ay pwede mong bayaran up to 12 months. At ayan, na-install ko na nga. So dito gagawa tayo ng ating account kaya ilalagay natin yung ating phone number. And then i-click na natin yung next. At dito ay mag-a-appear nga yung kanilang full general terms and condition. Ayan, unang-unang mag-a-appear yan. And then i-click lang natin yung circle sa baba. Click lang natin yung agree and continue. At isa pang circle sa baba para sa kanilang privacy policy. I-continue lang ulit natin to. At pipili ka lang dito kung ikaw ba ay Filipino o hindi. Tapos ay face scanning na para sa liveness detection. And then, mag-scan ka na ng iyong ID. So, ito yung mga ID na pwede nating pagpilian. Pwede ang driver's license, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, UMID, at National ID. At after mo makapili ay i-scan na yung ID. Dapat hawak mo yung ID mo dahil pipicturan yan. At eto nga yung lalabas. Dito ay nagkikreate na tayo ng Tonic Savings Account. At dito ay ilalagay mo lang iyong first name, middle name, at inyong last name. Kasama din dyan yung gender, kung male or female, at yung date of birth. Next naman ay kung saan nakatira. Nakalagay dito, country of residence. Syempre, ilalagay natin Philippines. Tapos, ilalagay din yung zip code. Ilagay nyo din yung province, city or municipality, barangay at house, unit or yung number ng bahay at street. At next na question naman is, what do you do? So, ito ay may kinalaman sa iyong trabaho. So, nakalagay dito, source of funds, current employment status, nature of work, and industry. So, sa lahat ng to ay meron ka namang pagpipilian. Dun sa source of funds, ito yung mga pagpipilian. Pwedeng salary, allowance, commissions, income from business, inheritance, interest on deposits and investments, and pension, remittance, and others. Sa employment status naman, ito ang mga pagpipilian. Pwedeng employed, self-employed or private practice, business owner, overseas Filipino worker or OFW, pwede, unemployed, retired private employee, retired government employee, housewife or house husband, student at remittance beneficiary.
Next, kung ano naman ang nature of work mo. Kung ikaw ba ay doctor, dentist, or medical professional, engineer, entertainer or artist, farmer or fisherman, firefighter, foreign ambassador or diplomat, government employee, government official, IT professional, insurance agent, lawyer, at marami pang iba. So, dito naman, ang pipiliin mo lang is none of the above. And then, click na natin yung next. Tapos, ilalagay din natin dyan yung email address natin. Dapat active at nakaka-receive ng messages. Tapos, yung mother's maiden name. Tapos, nakalagay din dito, define our banking relationship. So, kung bakit ka daw ba mag-o-open ng bank sa kanila, kung ito ba ay personal, for business, or for remittances. At kung ikaw daw ay magtatransact ng more than 500,000 a month, ay click lang itong nasa baba. Kung hindi naman, ay click continue. Tapos dito ay pipirma ka lang gamit yung daliri mo at tapos ikiklik na rin yung next. At dito, here's the deal nakalagay. No minimum balance. Open up to 5 solo and group stashes. Open up to 5-time deposit accounts. Tapos nakalagay dito, free transfers to other banks. So ang ganda nun, walang fee. And then, kasali din yung free virtual card, free tonic-to-tonic transfers, at free hugs. So, ikiklik lang natin yung deal. At magka-create lang tayo ng password natin. At susunod ay, ayan na, welcome to Tonic. Pwede na tayo mag-apply ng loan sa kanila. Dito ay hindi ka lang pwedeng mag-loan ng pera kasi pwede ka ring mag-save sa kanila. At dito, meron silang ino-offer na quick loan, shop installment loan, at big loan. At sino daw nga ba ang pwedeng mag-loan sa kanila? Dapat ikaw daw ay 23 to 58 years old, Filipino nationality, Philippine resident, merong syempreng valid ID, Tonic savings account, minimal requirements, valid taxpayer identification or yung TIN number mo, at proof of income. Sa may quick loan ay dito sila nagpapautang ng 250,000 pesos at dito naman sa big loan ay up to 5 million pesos. So dito, bago mo makuha yung ilo-loan mo sa kanila, ay tatawagan muna nila ang phone number mo. So kailangan lagi mong chine-check at may signal lang yung cellphone. At next ay tatanungin ka na nila kung magkano yung gusto mong i-loan. Pero syempre ako, itatry ko muna yung 5,000 pesos. Tapos pipili ka kung ilang months mo siya babayaran. May nakalagay dyan, 6 months, 9 months, or 12 months. Tapos nakalagay na rin dito, pag 5,000 yung inutang mo, kung magkano yung monthly installment na babayaran mo. Dito ay meron din silang credit life insurance. Pag nakapili ka na ng amount na ilo-loan mo at kung ilang months mo siya babayaran, pwede mong i-click itong pay hinga. Pero kung ayaw mo naman ay okay lang din. At ito na nga yung summary ng loan details natin. Nakalagay dito yung loan amount na 5,000 pesos. Tapos yung monthly payment na amount na babayaran natin, 1,048.98 pesos na babayaran natin ng 6 months. Tapos may monthly interest rate siya ng 7% na hindi na rin masama at hindi na rin ganoong kataas compare natin dun sa ibang mga loan application na ni-review na natin. Kasi pwede mo siyang bayaran talaga ng 6 months unlike dun sa iba na 1 month lang kailangan ay mabayaran mo na yung buong amount. And then, nakalagay dito, deducted from loan amount, meron silang processing fee na 500 pesos at documentary stamp tax na 19 pesos. And so, ayan, I accept na. Tatanungin ka rin pala nila kung para saan mo gagamitin yung perang niloan mo. For education ba? Medical or other emergency health? House furniture? Home repair? Wedding? Household appliances? At marami pang iba. Pili na lang kayo dyan. Susunod naman ay let us know what your field of work is, kung anong field na bibilang yung trabaho mo. Maraming pagpipilian dyan, nakalagay dyan sa screen. At next naman is what is your job title or role. So marami ulit pagpipilian dyan. Kung ikaw ba ay primary school teacher, science and mathematics, teaching professionals, pwedeng secondary education teachers, special need teachers, at marami pang iba. At susunod is, what industry do you work in? So nakalagay dito, agriculture, financial services, government institution, manufacturing, services, technology, and trading. At ito naman ay
marital status, at kung ilan na ang iyong anak. At dito naman is, what is your highest educational attainment? So, pipili lang kayo dyan kung high school undergraduate hanggang postgraduate or doctorate degree holder. At ikiklik na natin dyan yung next. At syempre, kasama din yung contact reference. So, dito nanghihingi lang sila ng dalawang contact reference. Syempre, ilalagay lang natin yung phone number nila. Tapos yung last name, first name, at kung kaano-ano natin yung contact reference na nilagay natin. At itatanong din nila kung saan ka nakatira, syempre yung city at province. At sasagutan mo rin dito yung iyong monthly salary. Itatype mo lang kung magkano yung sahod mo kada buwan. At itatanong din pala nila dito kung saan ka nagtatrabaho. So yung name ng yung company kung saan ka nagtatrabaho. Pagkatapos noon ay ilalagay mo na yung TIN number mo at yung iba pang phone number para matawagan ka pa nila kung hindi nila matawagan yung phone number na una mong binigay. At meron magpo-pop up dito na nakalagay na expect daw na tatawag sila sa'yo, pwedeng dun sa unang binigay mong number or dun sa pangalawang number bago nila i-disburse yung pera na ilo-loan mo. At dito naman ay may lalabas na namang terms and condition. Ito yung maganda dito sa OLA na ito kasi bago at after mo mag-loan ay lumalabas yung terms and condition para aware ka dun sa OLA na niloanan mo na to. And syempre, i-accept lang natin. So yun yung mga sasagutan nyo dito sa online loan application na ito na Tonic, na para sa akin ay kahit medyo mahaba yung reviewhan natin is worth it naman. At doon na nga natatapos yung review natin dito sa Tonic na online loan application na sa tingin ko kahit ang haba ng review natin is worth it at recommended. Dahil bukod sa mababa yung interest ay long-term talaga yung period ng ating pagbabayad. So hanggang dito na lang ang ating review. Hanggang sa muli.